as much as possible, before I comment on anything, I'd much rather hear all of the sides. Kasi ang hirap kung puro speculation lahat pagkatapos nagbibigay ka ng opinion as if it was fact. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome sa isang kakabakabang edisyon ng Best 10 Bets. Ay nako, talagang dapat kabahan ka. Oo, dahil ang gagawin namin ngayon, Ang gagawin po ni Butch, naghugas sa kamay. Doon ako kinakabahan. Kasi gagawa kami ng top 10 list ng mga kinuyog na Pinoy celebrities. list lang po ni Butch yan. Oo. Hindi, pero these are Magko-comment ako. these are people na talaga namang kinuyog. Yes. And I think we have to qualify ano yung sa kinuyog sila. We're not talking of like just one or two people saying negative things about these people. Yeah, This is like the general populace reacting to the personalities. Oo, pwede naman hindi naman talaga 100% kuyog. Halimbawa, kasi syempre yung mga nanay, tatay at lahat ng kamag-anak nung kakampi pa rin niya. Pero generally, yung public and the public perception against dito sa mga personalities na ito. Pero Butch, nandito ka ba sa listahan na to? Dahil show natin to, in-exempt ko sarili ko. Okay. Parliamentary immunity ako. Kasi parang almost 30 years ago ata nagkameron ka ng kuyog issue of your own, di ba? Hindi ko masyado matandaan, pero parang it happened on December 27, 1993 at around 7:08 PM. Okay. Oo. Ano Pero na yan? hindi ko masyado maalala. Hazy na nga naman ang Hindi ko detalye. masyado no? Tama. maalala. Pero ang suot ko noon, nakaputi akong nero. Tapos naka-black shoes ako. Tapos sinigang ang ulam namin that day. Pero wala ako masyado maalala. Iniisip ko nga kung yung hindi mo maalala, ganyan yung level ng detalye, paano pa kaya yung mga naaalala mo? Oo. So, ayun, abangan po natin kasi ito po si Leo Katigbak. At wala na ako maalala. Kasama si Butch Francisco para sa kanyang isang Kakuyog na listahan. Oo. Mga personalidad po na kinuyog ng madlang people. 10 po ni Butch ay Si Archie Alemania. mainit-init pa to, bagong-bago. Bagong-bago talaga. Kasi okay. Archie Alemania was not exactly Saint Francis Xavier. Wala naman siyang ganong imahe talaga. Kasi di ba nagkaroon na siya ng mga Mickey Fariosong araw. Pagkatapos, it all started dahil Thanksgiving party para sa Widow's War si Bea Alonso sa bahay niya. I think sa White Plains. So party, nandun sila Carla Abellana, yung castong show. Tapos humabol si Rita Daniela. Well, who was wearing a sexy outfit because she came from her variety show sa GMA, parang taping. So humabol siya doon, nag-grab siya. If I'm not mistaken, so ayan, sa White Plains yata yung bahay ni Bea Alonso. Doon pa lang sa party, medyo lasing na si Archie daw ha. Ito, kwento lang to sa mga narinig ko. So medyo lasing na raw, nakainom. Tapos medyo hindi na maganda ang mga sinasabi daw kay Rita Daniela. So it came to a point na pati si Bea Alonso parang sinasabihan na si Archie na parang hinahinay lang. Rita Daniela kasi, I knew her when she was still Rita Iringan. A little child na maayos ang pamilya. Ang parents work sa staff ni Rico J. Puno, the late Rico J. Puno, nung siya ay nasa Makati Politics pa. So tapos naging Rita Daniela siya. Parang ang tingin ni Rita, kuya niya si Archie Alemania. Because si Archie Alemania naman kasi basically, kung ano lang, mabait naman. Ano lang, I worked with Archie in Studio 23. Was in What's Up. He was also in Detour. And my recollection of working with Archie was pleasant. Masaya, pleasant, mabait, palabiro. Well, hindi ko alam kung anong spirito ng alcohol, kung ano lang ang epekto. No? As we speak now,
gumugulong na. Gumugulong na. Kasi, pagdating daw ng di uwian na. So, sumabay si Rita Daniela kay Archie Alemania because nagda-drive siya. Pareho silang taga Cavite. Okay. So, sumabay. Ah. So, parang doon yata nangyari yung hindi kagandahan. Let's not get into parang hinalikan, parang may mga ganun actually, bagay. I haven't kept up. So, Kasi 4 na araw kaming walang internet sa bahay. Kaya wala akong kaalam-alam. kakaroon ng counter-charge ngayon si Archie Alemania. So, kumbaga, batuhan na. And then, ang mga netizens, may mga naninisid din kay Rita Daniela kasi parang sabi nila, bakit ka pa sumabay? Alam mo na, ito na nga nangyayari. Ako naman, nakikita ko naman ang punto ni Rita Daniela kasi White Plains to Cavite, mag-grab ka, libo din yun. Di ba? I mean, sayang din yung ang hirap ng pera kaya ngayon sa entertainment. So, at saka baka siguro, baka lang baka. Iniisip ni Rita Daniela, sige para total, magkaibigan naman tayo, para tayo magkapatid. Sige para wag nang lumawak pa yung wedge between them. Parang sige, tapusin natin to. Baka kampante pa rin si Rita Daniela na okay lang, or baka nahimasmasa na si Archie. Pero apparently, hindi yun nangyari. So, may kanya-kanya silang version. And at this point, si Archie, ang tawag na sa kanya ng mga netizens, Archie Alemaniac. Yun ang to. So ngayon, ginajudge na siya at kinukuyog na siya. Pero, again, hindi natin alam kung ano kahihinatnan nito kasi, again, papunta pa lang ito sa legal process. Yun. Pero, yun, number 10, si Archie Alemania, Wala ako sinasabi, hindi ko dinadagdagan. Mga netizens ang nagsabi nun. 9? Familiar ka dito kay Alex Gonzaga? Yes. Okay, so nag-birthday siya no January 2023. Hinarapan siya ng chocolate cake. Tapos matapos siyang i-blow ang cake, kumuha siya ng wala bang cake? Demo mo sa akin? Para atang hindi. Para Baka kuyugin ka ng mga tao pag yan ang ginawa mo sa akin. hindi. Palagay ko nga. hindi. Para, di ba lahat ng mga, mayroong mga reenactment. So, kunyari, pag nag-reenactment, sino lalabas na Butch Francisco tsaka sino lalabas na Leo Katigbak? Siguro si James Reid ang Butch Francisco. Okay. Si Jericho Rosales ang Leo Katigbak, ganun. Baka buhayin natin si John Wayne. Buhay pa si John Wayne Sase. Oo, yun. Hindi man nakano siya. May problema din yun. Hindi ko alam. So anyway, pagkatapos, di na-blow na yung cake, di happy lahat. Tapos gumanon nga, tapos pinahiran si... Yung waiter. Yeah, the server, si Alan Crisostomo. So na-capture sa video. So parang... ang nag-capture sa video were friends nila. Si Danny Barreto. Ang unang nag-upload. Tapos, binura din nila. Siguro na-realize nila there was na hindi rin kagandahan for Alex Gonzaga yun. Pero ang dami niyang nakapag-screenshot. Tapos, syempre, kinuyog na talaga si Alex. Kasi, ang hirap dun, server na alam mong wala sa poder niya ang magreklamo. Kasi kung let's say, kung ikaw, kaibigan kanya, pwede ka pang pumalag. Para bang, don't do this to me. No, ako ang feeling ko lang, I think it could all have been avoided. Kung halimbawa ang nagawan is somebody she was familiar with or yung asawa niya. Si Mikey. Kasi it comes across as being playful. Or even Tony. Yeah. It comes Although across as hindi niya dapat gawin kay Tony, ate niya yun. Pero pag napapanood mo naman yung mga viral posts niya kung paano niya igutom si Mami Pinty. So I think I think if it's if it was somebody that she was personally close to, I don't think it would have elicited that kind of response. Kasi iba pag hindi mo kakilala. Hindi. I think dapat hindi niya ginawa kahit kanino because you do not play around with food. Pagkain yan eh.
Well, that's I think that's really a larger issue already. But I think on the simplest level, sabi nga nila, kung ginawa yun sa asawa niya, then it would, some people would still object. But it's somebody you know. It's Wag na lang nating paglaruan ang pagkain kasi grasya yan ng Diyos. Doon sa server kasi si Alan Crisostomo, parang di ba parang napahiya din siya sa mga kamag-anak niya kasi para ano ba tong angka natin, yurak-yuraka na lang. So, hindi rin maganda. Pero, sa Alex, apologized after that. Tapos, and then she made fun of herself dun sa kasi parang days after lang nag-concert na si Tony Gonzaga sa Araneta Coliseum So, parang sila Vice Ganda sinasabi na kasi parang may cake kasi nila ba sabi niya ilayo nyo kay Alex yung cake, so pinagtatawanan nila, and as always napatawad ngayon, nakalimutan na, pero ito again, reminder, dapat tayong lahat ay mababait sa waiter dahil hindi natin alam kung ano ang pwede nilang gawin sa ating pagkain. But ako, even that, I disagree with that argument. Because? Hindi, kasi you're... Kailangan dapat mabait ka, period. Period. Oo. Kasi parang magbabait ka lang kasi hindi mo alam kung anong gagawin sa pagkain mo. I think there's a fundamental flaw in that argument. Yeah. It's a cause and effect thing. Yung sa akin, dapat mabait ka in general, regardless kung may gagawin o wala. Yun na nga. Tama ka naman. Yeah. Everybody, because you also don't know what is the impact of to you it may be harmless fun but to others it may not come across that way. Yeah. So it boils down to respect and dignity. Okay, ngayon, but the question that runs in my mind, magkaibigan pa kaya sila ni Danny Barreto? Kasi siya yung nag-upload. Okay. So, yun, I think naman si Alex has learned her lesson. At number 8, Paulo Contis and friends ito. And friends. Okay. Okay, si Paulo Contis mismo, meron na siyang issue kasi, well, di ba, pinakasalan niya si Lian Paz, tapos may 2 daughters, tapos napunta siya kay LJ Reyes, tapos gumawa siya ng Faraway Land na in love kay Yan Santos. So parang nagagalit na sa kanya yung mga netizens kasi parang lipat siya na lipat. Although, ito talaga, si Paulo Contis is one of the nicest people. May problema lang sa puso. Yung ang pagtibok ng puso niya medyo maligalig. Tapos, so... He cannot control what the heart wants. Yes. Among other body parts. Noong nagkagulo ang Itbulaga at ang Tito Vic and Joey at ang tape. The noontime shows. Okay. Yeah. Biglang all of a sudden, kinuha si Paulo Contis at saka si Buboy Villar, sila Betong Sumaya, tapos actually, tapos eventually si Isko Moreno. Yes. Join, pero hindi na masyado nakatikim si Isko kasi parang later na siya nag-join Yes. Pero ang nadali talaga, ang napuruho talaga sila Paulo, sila Buboy, sila Betong. Ngayon, kay Paulo, ang dali-dali nilang ibato because batuhin kasi ito yung mga yung mga usual na bad boy pagdating sa babae. So yun, totoo lang, parang hindi naman nakasalanan. Kasi trabaho yun di ba? I mean, para naging collateral damage lang sila dun sa sa feud. Yeah. Again, yun, si Betong kasi yun, nakabait naman yun. Well, I couldn't care less for Buboy Villar kasi nung bata ito, monti ko na sakalin to nung bata. Kasi kailan ba yun nung bata pa siya. Tapos in-interview ko si Bianca King. This was an after party. Yeah. So, kumbaga, di ba pag talk show kailangan hindi ka successful pag hindi umiyak yung guest mo. Oo. Kaya hindi ako nag-guest sa show nyo dati Kasi parang feeling kasi baka kami umiyak. So, ito na, yung tumutulo na yung luha ng Bianca King. Nagtatakbo itong Buboy Villar naglaro. Ay. Sa gano'n. Parang, ano to? Parang, paano ko ulit pa iiyakin to? Parang, sabi ko, sino yung nanay nito? Tawagin niyo ang magulang itong batang to. Kasi nag-uumpisa pa lang siya. Although,
siya nagulat ako kasi ang galing bata pa lang, magaling na siyang artista, sidekick ni Marian Rivera. So, kuha ng Tito Vic and Joey yung title ng Itbulaga. So, naging tahanang pinaka masaya sila. Tapos, nung kinancel na, parang lahat ng klaseng meme, tahanang pinakamalungkot, tahanang pinasara, mga gano'n na. So, eto, nagsisisi kaya sila na tinanggap nila yun? Hindi ko sila natanong, pero ako yun, hindi ako magsisisi. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, sa konti ng trabaho sa entertainment, so kahit paano, kahit 6 months, sumweldo ka. Diba? I mean, kahit... I think naman ang pinaka-difficulty kasi dyan is when you take on a project, you put your heart and soul into the project. So, kahit papano, kung halimbawa, for whatever reason, makakancel siya o kung ano man yung mangyayari, ano yan didibin mo yan. I don't think they did it purely for the sake of the money. I'm sure it was also important. Pero siyempre, importante yun. pero when we do take on these projects, you put a commitment to it eh. Hindi naman siya money trip eh. So, paghihirapan mo siya, pagpaplanuhan mo siya, pag-aaralan mo siya. So, pag hindi rin maganda ang nangyari, naalintana rin siya, masakit rin yun. Ang dali-dali kasi sabihin, hindi, wag mo personalin. But it is personal. I'm sure nasaktan sila. Oo. Pero, ang feeling ko kasi rin minsan naman, ang dami-dami rin na nagko-comment, na may masabi lang, magko-comment. But, you know, when you are in this particular situation, it can be difficult, it can be hard, it can be painful. well, the thing is, 6 months of, ano pa rin yun, income. Yeah, oo. Diba? And at number 7, si Chloe San Jose. Okay. For the Olympics. Correct. Tatlo ang principal players. Siyempre, si Carlos Yulo, nanay niya si Angelica, tapos, siyempre, si Chloe San Jose, the girlfriend. Ang mga, yung tatay, yung mga kapatid, siyempre, mga supporting cast na lang yan. Okay, mahirap banggain yung nanay. Kasi nanay. Parang bang, if we play the mother card, wala kang panalo dyan. Okay. Hindi rin madaling banggain si Carlos Yulo because everybody loves a winner. Correct. So, sino ang makukuyog? Si Chloe. Kasi, siya yung, kumbaga, hindi pa naman, kasi, ang kaibang kasi, kung kasal na sila. Then, si Chloe, ang asawa, at siya ang talagang, kumbaga, dapat siya na may say correct. sa buhay ni Kaloy. Kasi correct. legal na sila eh. Oo. So, si Chloe kasi post ng kung ano-ano and then hindi na ang kanyang pananamit, yung kanyang fashion sense, it's not exactly conventional na tinatanggap ng mga ano mo naman, di ba mga basically pang publiko, mas gusto nila para normal ka manamit, yung, di ba? Yung wala kang masyadong, hindi ka papalit-palit ang kulay ng buhok, mga ganon. At saka maano rin may kaangasan din talaga, admittedly, si Chloe. But you know, I think even the way she would answer naman, I think it was, she wanted to push buttons, and she was being deliberate. Yeah. So, yung sa akin, kung by design mo ginawa yun, edi you suffered the fallout. To me lang, the main, my stand on it though was it was Carlos' moment Na nasira. whatever either side felt, I think they should have given that moment to him. Kasi to me, how many times can somebody win and bring honor to the country and be celebrated by practically everybody? Then you have all of the side issues that were dampening that. So what was supposed to have been a happy, proud moment, was damaged. I think both sides had fault in it. And in an ideal world, I think what should have happened was let Carlos bask in the glory. You take everything else off. Yun na nga kasi off camera. Dapat, di ba dapat jubilation ang naramdaman Correct. ng mga Pilipino. Mabuti na lang, before that, natikman na natin yan kay Heidelin Diaz. Kasi di ba? Correct. Pero, it would have been sayang na yung Filipino pride na hati, yung, di ba? 6, si Denise Cornejo. Okay. Nag-umpisa ang lahat, yung the supposed rape
Mm-mm. a case involving Vong Navarro, Mm-mm. alam mo, ito, confession, may kinalaman ako dito. Why am I not surprised? But, hindi lang ako. Mm. Kasama si Heart Evangelista and Love Marie, I'm bringing you down with me. No matter how much I love you. Kasi dalawa kami ni Heart nag-interview eh. Mm. Kasi Sino in-interview niyo? Si Denise? si Denise, Ah, okay. oo. At I think doon nag-umpisa yun. Mm. Kasi yung hindi kami sure kung sisipot o hindi. Mm. So biglang dumating sa studio, parang sabi, maupo ka dyan. Tapos si Heart pinaupo. So kami dalawa. Mm. So di walang questions na prepared. Mm. Ang hirap nitong gawin kasi ang daming legalities. Dapat kasi yung di ba pagka may lalo na to criminal case ito, di ba? So ang hirap na gumawa, kailangan namin mag-rely on questions na pina-flash sa board. Mm. So, kahit yung mga writers, hirap na hirap kasi pag sulat nila doon sa Manila paper, yung bang kulang na lang, magpunta ako ng Mercury Drugstore at ipabasa ko doon sa Pharmaceutica. Ano ba itong anong to? So, gano'n kami ng gano'n. Kami ni Heart, parang, ano yung nakasulat sa board? Ano nakasulat sa board? So, hindi namin masyadong nabantayan. So, umalago siya ng umalagwa. So, na hindi na namin na-control. Kasi nga, we were grappling with the questions. Tapos, and then all of a sudden, eto, yung mga eksena niyang, sabi, siyempre, nandun yung kakornihan na ending, anong mensahe mo? Di ba? Lagi ganun, standard naman yun sa mga talk show. Parang, ito na, meron siya sarili niyang way of sending her message to Vong Navarro. Para ito yung, Kuya Vong, naalala mo yun? Hindi ko pinanood. Hindi mo pinanood. He missed out so much on life. Parang, Kuya Vong. Pero kayo napanood nyo, di ba? Yung ganon. Makeup atid kang mababae. Kuya Vong. May ganon. So, kami ni Heart parang, ano daw? So, may ganon na kami. Alam mo, hindi siya masyado nag-reach sa TV, pero nag-viral. Nag-viral sa social media. Tapos kami ni Heart. First time kami nakatikim ng ginagawa kaming meme. Kasi kasama na kami dun sa eksena. So, and it's not nice, ha? So, tapos, back ngayon, hindi lang naman si Denise ang involved doon sa kaso na yon. Kasi marami naman, nandiyan si Cedric Lee. Pero bakit siya lang ang kinuyog talaga? Because, eto, sa mga balak gumawa or ma-involve sa mga kontrobersya, ito na sinasabi ko sa inyo, the only way to get out of it is to keep your mouth shut. This may not be good for talk shows, but for your own good. Kasi, kita mo, yung mga kasama niya, especially sila Cedric Lee, hindi naman talaga nagpa-interview eh. Kasi pag nagpa-interview ka, di ba yung kasabihang less talk, less mistake. Tapos ito aman din. Well, although grateful ako nagpa-interview siya sa amin, pero yung kasi the way nga na yung Kuya Vong, pinaglaro na lahat, pati sa Showtime, kalaban na show namin yung araw. Nadali siya doon. To admit also that the public perception was very, very polarized with the situation. Ako kasi, personally... Pero that time, hindi mo pa alam talaga kung sino may kasalanan eh. Pero minsan kasi, like for example, in my case, I've worked with Vong in Studio 23. So, throughout this entire thing, rightly or wrongly, I was skeptical about what Denise was claiming. Sa pagkakilala ko kay Vong, parang, kasi yun ang hahawakan ko eh. Sa pagkakilala ko kay Vong, ba si Vong papaniwalaan ko? Well, because magkaibigan kayo. At saka, meron ka pwede kasi magkaibigan kayo, pero sa akin, sa pagkakilala ko kay Vong kasi. Well, yun. Pero ngayon, hindi. Nagkaroon na ng resolution dito
And let's leave it at that. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Number 5, si Diwata. Well, ang totoong pangalan niya again, si Deo Balbuena. Tapos, well, do the math, 1982 siya pinanganak. So, ilang taon siya ngayon? 1982, 42. So, mga ganon. Tapos, siya yung nag-umpisa siya. Meron siya yung Pares overload. Yung, supposedly, dinayo yun. Inano siya ng social media. Social media built him up. Sumikat siya. Tapos, nakuha na nga siya sa mga show, sa mga ABS-CBN shows. As you can see from my expression, talagang nothing is registering. Kaya nga, pinaprovide ko sa'yo. Okay. Ngayon, ang nangyari kasi nga, so sobrang sikat na niya, yung mga ibang vloggers decided to ride on his coattails. Yung nakisakay. Okay. Na kasi sikat na sikat siya. Okay. So ngayon, pipupuntahan siya kung kailan naman peak hours. Tapos, syempre hindi niya maasikaso dahil siya na mismo ang nagpapatakbo ng negosyo. Hindi siya makapag-grant ng interview. Diba? Ganun na nangyari. So, syempre, meron naman talagang, di ba? Hindi ko nila lahat. May mga social media, well, yung mga vloggers na talagang medyo may sense of entitlement. Para bang, we're here to interview you. So, parang we're doing you a favor. So, interview ka namin ngayon. Siguro sabi niya, para bang, di ba, wag niyo muna akong guluhin kasi ang dami-dami kong ginagawa. So, kumbaga, nagsungit na siya. At nakaka-capture lahat ng ano yun lahat ng mga yung mga abangers ng mga nakapaligid na nakatutok yung mga cellphone. Nag-aantay lang sila na pwede lang i-clickbait. Yun. So tapos, maybe it could have been said in a nicer way, pero intindihin na lang natin yung tao na baka pagod. Yeah. Yun. Ang malungkot lang dun, it was social media that created him. But again, it was... Social media were trying to bring him down. Exactly. Yon. Parang nakulong pa siya ng slight physical injury kasi for something na involved siya na gulo na 2018 pero na-aresto siya April 2024. So, para nakadagdag pa yon doon sa mga issues sa kanya. Pero of course, nag-bail naman siya. 3.5 lang yata ang bail doon eh. So, tapos, ngayon, ang pinaka-ano niya, bumalik siya sa eksena kasi talagang kung from nandito siya ang taas-taas ng kanyang, yung kanyang peak, bumagsak siya bigla na parang nobody was talking about him anymore until he decided to run for politics. Ang huli ko narinig, parang tatakbo siya sa Congress para under the party list, yung vendors party list. Okay. So, yun. Hindi na ako magko-comment. And at number 4, si Jojo Nones and Richard Cruz. Pamilyar na mukha niya. Parang siya yung kumbaga, nagkakadaanan lang kami sa GMA pero hindi kami nag-uusap. Okay. So, nung lumabas yung issue, doon ko na lang nalaman, eto pala si Dode Cruz. So, again, ano to ha? This is Dode Cruz, that is Jojo Nones. Okay. Siyempre, alam mo naman yung nag-umpisa doon sa Sparkle, tapos nagkaroon ng yung mga molestation charges kay Sandro Mulak. So, tapos, actually, malaking gulo yun eh. Kasi nga, umabot pa sa Senado. Well, si Nadine Samonte, ang ganda-ganda, bihis na bihis, tapos no place to sit. So, parang napahiya din siya. Alam mo, itong mga gayla na to, do you think it's a wise thing to do? Kasi parang lagi
Star Magic yan kaysa Sparkle. May gulo lagi. Mahirap naman ata na ibe-blame mo yung party para dun sa gulo kasi ang nagkukos naman ng gulo yung mga tao. Dahil sa nangyari, naglabasan pa yung ibang issue. Ba yung kila Danny Tan, Correct. na yung kay Gerald Santos. Ang totoo, actually, hindi ko alam kung meron kaming guilty kami ng sin of omission because alam yung nangyari kay Gerald Santos. Alam naming lahat yun eh. Pero the thing is, You kept quiet about it? Or you just ignored it? wala kami magagawa kasi yung mismong may katawan na si Gerald Santos, walang magawa eh. To me, the upside of situations like this is there are things that have been kept secret that probably needed to come out, and this provides an avenue for it to come out. Narinig namin, pero the thing is, para naman umakit kami sa management, totoo ba to? So, para baka sabihin, none of your business. So, hindi rin namin alam, parang, nothing na pwede namin gawin. Narinig lang namin, hindi namin alam ang detalye. Para magkokos ka ng gulo lang that time. Pero, again, kung ano man yung ano na yan, walang sekreto maitatago. So yun, so totoo pala yung kasabihang yun. Ako lang ang mahirap lang kasi sa ganyan. Sometimes people will latch on to whoever either speaks the loudest or kung what is closest to their own belief. I'm not saying that the people who are victims should keep quiet. It's just that parang ako kasi sa ang pananaw ko sa sarili ko, as much as possible before I comment on anything, I'd much rather hear all of the sides. Kasi ang hirap kung puro speculation lahat pagkatapos nagbibigay ka ng opinion as if it was fact. Ay, pero pala, nakapagbayad na ako ng kasalanan. Kung meron man akong guilty man ako ng sin of Kanino omission. kay Hart? Ha? Kay Hart? Kasi idinamay mo si Hart kanina eh. Joke lang yun. Okay. Hindi, yung kay Gerald Santos because nung bago 2-3 years bago nangyari yung lumabas yung kay Danny Tan, in-interview ko na si Gerald Santos at pinag-usapan na namin yan. Pero by that time parang at least nagkaroon na ng avenue. So wala pa ring nakinig dun sa parang nandun na ramdam ko yung ang hurt niya because parang hindi siya kinampihan eh. Siya na nga yung naargabyado. Siya pa ang nawala. Siya pang nasisi. Hindi lang nasisi. Siya Ang ang nawala ng oportunidad. siya ang natanggal sa network. Yeah. Siya ang nawala ng karir. Yun ang sa kanya masakit nun. At breadwinner yan. So, doon at least kahit paano natulungan ko na siya kaya lang kasi talagang something like this would have had to come out para lumabas yung totoo. Okay, nasa proper legal forum na to ngayon. Ang mahirap, let's say kung ito yung napakalaking kung napatunayan na wala silang kasalanan, sira na buhay nila. Yun. So, but then, abangan natin kung ano magiging outcome. And sana, okay na si Sandro Mulak. Yeah. Yun. Well, ang maganda naman kasi, nandun naman yung tatay niya na, who will never abandon him in mga ganitong kaso. Pag ganito naman yung kaso, ang lagi mo lang sasabihin kung sino ang mali, umuwi nga ang nanay niya from the diba, States, diba? parang siya yung, kung sino ang mali, siya yung mag-suffer. Ako, katulad ako, I don't know enough about the case to really give my opinion publicly. So, I will have to leave it at that. 3, si Dolphy. Alam ko to not because of gossip programs, but because when all of this was happening, we were at ABS. We were working. Yeah, hindi lang mga taga-ABS. Yes. Okay. Ito, while it was happening, 1989, Yes. kung ito'y lindol, intensity 10 ang magnitude nito. Kasi hindi lang yung entertainment reporters ang kumuyog. Oo. This was the entire public sentiment na nag-boomerang. I mean, the king of comedy was
at that time probably one of the most loathed persons in the planet. Yeah. Isipin mo, ultimo the likes of the venerable si Teddy Teddy Benigno of the Philippine Star had talagang had a whole column and baka series of columns pa nga denouncing him. Even di lahat ng mga political analyst, lahat dinadenounce siya. Kasi hindi mo rin naman sila masisisi. Although, kung tutuusin, looking back, si Dolphy, kanina lang ba siya talaga may kasalanan, strictly speaking? Kay Dr. Modesto Tatlong Hari lang. Who by the way passed away sadly. Yun. Alam ko naman yun. Ayun. Tapos, at saka, kay Karil. Pero to the rest of us, wala naman siya talaga kasalanan sa atin eh. But, ang pinakamalaking kasalanan niya, he was Dolphy. Yes. Siya yung poster boy ng the Filipino husband and father because he was Jan Poruntong. Correct. Kumbaga, siya yung Juan de la Cruz natin. Correct. Yun lang, I think yun ang kasalanan niya talaga. Which is funny because the same action by action stars were received very differently. Ang kagandahan lang, it was Home Along the Riles that resurrected him. Well, you know, when they were discussing Home Along the Riles, literally, tumaya si na Charo dyan eh. Because there was also a group that didn't like the idea of Dolphy making a comeback. But there were people in the programming committee and the management of ABS-CBN, sina Charo and sina Freddy Garcia included, who were the ones who were fighting for Dolphy. That's why nga si Dolphy, whenever he would be giving an interview before, ang lagi nga niya sinasabi, twice na ginawa ng ABS-CBN na ibangon ng karir niya. The first time was when sina Henny Lopez. Boy artista? Oo. There was also a problem with that. Kaya Dolphy would always credit Henny Lopez as one of them. And then he would credit sina Freddy Garcia, sina Gabby Lopez, and sina Charo with what they did for Home Along the Riles. And at number 2, si Lolit Soli. Buhay ka na rito. Oo naman. Ito At saka alam ko, napanood ko yan sa TV. Yung kay Viveka Babajina, take it. Ati ang totoo, maraming nasira dito. Oo. Maraming taong nasira. Maraming nawala ng karir, but lahat nakabangon. Correct. I think it was it was something that was done out of love. But Yeah. di ba? Yeah. But it turned otherwise, and it tarnished the relationship of two people who literally considered themselves mother and son. Kaya nga I was gonna tell you, yung love na yun, walang romantic, yun? Oo. Maternal love yun. Maternal love siya. Actually, it's love in its purest form. Eh. Parang, di ba, ang taong nagmamahal sa anak, sa pamilya, minsan gagawin lahat for that. And this is probably a case of that just went awry. You have to give it to Lolit na, sige, para matapos na lang at para yung mga inosente ay mapawalang sala, inamin na niya. Yes. So, and then she suffered. Yes. Talagang, she tried to end her life at the peak of it. Tapos, ang suffering niya hindi pa natapos dun kasi every Monday, maghihiring sila sa City Hall sa isang floor na walang elevator. So, actually, itong kasi si Lolit ngayon parang dinadialysis na 3 times a week eh. So talagang, ito hindi naman nakatikim ng exercise ng babaeng to. So paakit mo ng hagdan, sa kanya, suffering nga yung kumbaga si Doña Teodora Alonso, pinalakad mula Calamba hanggang sa Cruz. Parang ganun ang pakiramdam niya. Actually, nakakalungkot nito because I did get to work with Lolit even partially. And you hear a lot of horrible stories about Lolit. Pero to me, Lolit was always nice eh. She was always very pleasant to me. She was always very fond of me eh. So, lahat ng encounters ko kay Lolit was kasi, alam mo si Lolit, meron siyang Robin Hood mentality. She robs from the rich to give to the poor. Okay. Ganyan yan. Yung babakalan lahat ng mayayaman niya kaibigan. Tapos, ipamumudmod sa mga
Less fortunate. Katulad ko. Nung at the height of the Manila Film Fest camp, she had this funny hairstyle. Naalala mo yung Actually, hindi ko na crop siya dito. Tapos yung mahaba yung buhok niya sa likod. Parang, Yung parang may buntot. oo, parang, they were mistaking her as a member of the LGBTQ, kasi nga, sabi nila, doon sila nagulat para bang, may asawa pala si Loli. Pero hindi, meron, she has two lovely children, si Loopy at saka si Sneezy, na yun ang pangalan niya kasi gusto niya nagkaanak siya, gagawin niya 7 dwarfs. Sabi ko, may Sneezy pero walang Sloopy. Yung after that, nung napatawad siya, meron pa rin siya mga ginagawa, mga little bits and pieces of kamalditahan, but then Lolit being Lolit, you'll be able to forgive her. I think it's maldita na parang Richie Rich, not in a malicious. Ay, di malicious. Hindi. Love you. Love you, Lolit. Oh yeah, ikaw na nagsabi. Yung dating niya sa akin, parang more mischievous more than malicious. But then again, you know her better. Yeah. Number 1, si Hayden ko. Of course, alam mo naman yung yung nangyari dito. Yes. Okay. I'm aware. Pumutok ito summer of 2009, yung video scandal. Huwag na natin sabihin yung mga babae involved, kawawa naman. Pero 6 months prior, alam na namin. Kasi I remember, December 2008, nagtataka ko, bakit si Vicky Bello hindi ako tinatawagan para i-greet ang happy birthday? And then, 1 week after my birthday, mga December 15, I was in the parking lot of a supermarket. Tumawag siya. Sabi niya, yeah, I'm sorry I wasn't able to greet you on your birthday because ang dami problema because there's this video scandal na parang puputok. Na hindi namin alam na puputok, pero hindi namin akalain na sasabog. Kasi iba yung putok sa sabog di ba? Correct. At saka that was the time na parang hindi pa ganun ka-pervasive yung ang social media. At saka, internet was there, but in terms of access, it's not like the access now. 6 months later nga, ayun na. Tapos, in-advise ko naman siya kung anong gagawin. Siyempre, hindi naman siya nakinig sa akin. So, kuyog, nag-Senate hearing, tapos si Abner Afuang, binuhusan siya ng tubig. Siya talaga, kumbaga, siya yung lumabas sa pinakamasamang tao sa mundo that time. And amang tao, si Marica Reyes already has her own book about this. Siguro, I hope nakapag-heal na siya because siguro kasama yun sa healing niya, yung kanyang book. I think so. Si Katrina naman, I think it's a very personally written book. Oh yeah. So, when it came out, I read it. It takes a lot of honesty and guts to bare your soul like that. I don't think siya ang nag-upload. Although, ang kasalanan niya, nag-video. Yun. So, ngayon, he takes care of some of the businesses ng Bello Medical Clinic. So, yun ang niya. Medyo tahimik ang buhay niya lately. But of course, Hayden and I will never be okay. I don't think. Hindi kasi kami talaga, parang kasi umpisa pa lang, we try to be friends, pero hindi talaga yung swak ang personality, ibang interest niya. Yung, parang kasi, very childlike. So parang nahirapan siyang sumabay sa amin. Ang reklamo niya parang, ang conversation namin is too mature. Parang he wants fun. Yung gano'n. Kami, we will talk about serious stuff and all that. So, hindi siya makasakay. So, and hindi rin kami, after that, hindi rin kami masyadong okay. Pero ngayon, siguro pa, the few times we see each other civil, but I haven't seen Dr. Vicky Bello in 9 years, almost 10.
So, hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay nila. Pero it would seem like wala ka masyado narinig, baka no news is good news. Di ba? Meron baka magtaka kayo, bakit yung hindi mga kasama ditong mga nasa listahan na mga kinuyog, pero hindi ko sila sa listahan. Halimbawa si Sian Gasa. Social media born. Alam niya talaga social yung savviness. Alam niya kung paano paandarin ng social media. Kahit may gawin siya, may sabihin siya, may i-post siya. Laging merong niya, parang may nag-a-agree sa kanya, tapos merong hindi rin nag-a-agree sa kanya. Ganon ang nangyayari. Parang he wants, I think, baka, I may be wrong, pero parang ang niya is to be another Boy Abunda. Yun. Of course. Not another Butch Francisco. Hindi Boy Abunda talaga. I mean, ako naman, na-consider naman talaga ako, si Boy Abunda talaga, ang the one who really succeeded. Siya naman talaga ang king of talk, especially ng showbiz talk shows. Well, it was never, kasi honestly, yung showbiz talk show, ayokong lumabas na ingrate, pero it was never my thing eh. Okay. I'd rather do this, yung mga ganito. Pero yung mga personality profiles, ang strength ko is mag-interview. Yun. Ken Chan, baka nga one day makuyog. Ngayon hindi pa eh. May sympathizers pa siya. At saka parang there's not that much known about it yet. I know a lot about Hindi, okay. No, but what's coming out is still fairly limited at this point. Well, it's the 14 million peso na Yes. But ano pa siya, it's still very, very I guess whether it's details or information that comes out, that's when people will start reacting. Parang right now, yes, you hear of an amount, yes, you hear of the accusation, but beyond that, it's masyado pang wishy-washy siya. Sila Rendon Labrador, who was na-cancel din siya to the point na nawala yung kanyang lahat ng kanyang social media platforms, but of course eventually bumalik din. Ayun. It's the list ng mga taong nakuyog. Of Butch Francisco, na about personalities na nakuyog because of the scandals that they were involved with. And it's actually, a lot of them, I don't really know the details, but Butch was able to provide a lot of insight and a lot of information and a lot of clarity to some of the other issues. Well, of course, I mean, hindi, I don't know, like, si Dolphy naman was forgiven naman, no? Because again nga, ang kasalanan naman talaga niya ay dun sa mag-ama lang, sa katutuusin. Pero ako, are they bad people? Maybe not. Maybe yes, maybe no. I don't know. Pero ang totoo, coming from somebody na nakuyog na once, masakit din makuyog. Yun. Speaking from experience. Speaking from experience. At parang awa nyo na, lahat ng nanonood dito, huwag nyo na dagdagan. I've suffered enough. Okay? And tapos, sila, inuudyok mo sila, nakuyugin ako, ikaw talaga. may sinabi ba akong ganun? Ay, doon sa ibang episodes natin na sinasabi mo, naku, haharangin ka na yan paglabas. Ikaw talaga. Wina-warningan lang kita because I care so much about you. Siya sige. Yun. And with that, I hope you agree with my list. At kung meron mang kayong gusto idagdag, kung gusto idagdag ang pangalan ni Leo Katigbak, this is a free country. Ay, sige. Ay, nako, tumigil ka. Okay. Maraming salamat. And maraming salamat for being there. Well, I hope you enjoyed this episode of Best and Bets, and hopefully you can join us in our future episodes. And if you have suggestions on the lists that you would want us to comment on, please do send it to the show, put it in the message boards. Kung minsan hindi namin binabasa ni Butch, binabasa ng ibang members ng team, and we'll get around to it. So thank you very much, Butch Francisco and Leo Katigbak. Best and Bets. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.